Good morning. Friday today. And medyo matagal-tagal din bago tayo nakapasok. Dahil nga, alam mo na, nagkasakit tayo. For some reason, itong naramdaman natin, it's being attributed sa allergy. Alam mo yun? Sabi ng doctor is, nagkakaroon nga ng post-nasal drip. And because of that, nagkakaroon tayo ng excessive coughing. You got me so bad, you make it all slow down, like getting closer, you're killing me. You thought it's over. Lahat na sinubukan natin, gamot, allergy medication, and then ito na nga, pinapasubok sa atin steroids to try and relieve itong ating nararamdaman. So far, has improved. Last time, parang, alam mo yung hindi ka na makapagsalita talaga. Lagi kang bubog. Sobrang kate nung, alam mo yun, yung lalamunan mo. To the point na each time na magsasalita ka, nagkakaroon ka ng continuous, uncontrollable cough. First time natin nga makakapasok. We are just fortunate enough na yung ating trabaho allows us to work from home sa mga gantong instance. Alam mo yun, na nagagawa mo pa rin ang paraan na kumita habang meron kang nararamdaman. Kasi, pwede kang mag-work from home. This weekend is Father's Day. Happy Father's Day sa lahat ng mga nanonood sa atin. Sana ma-celebrate nyo yung weekend na to with your families. Looking back, ano ba yung mga naiisip ko na, dati we were just dreaming na parang magkaroon tayo ng family, yung sarili nating family, our own kids, and be able to have those moments na ay alam ko pagka naging dad ako, gagawin ko to. Yung mga ganon, di ba? Nung bata ako, marami akong pinipinpoint na ganyan na parang I think this would make my son or my daughter feel happy kapag ginawa namin to. Although ngayon nga, yung priority natin, it's shifting, no? Na umaayon siya sa kung ano yung parang kinakailangan natin at this point in time. Lahat naman tayo, no? Lalo na yung mga tatay, alam ko lahat dyan, focus talaga sa bibigay ng financial na pangangailangan. Kasi nga, provider, di ba? Yung sinasabi nila. Yung role ng husband is to provide for their family. And it makes you think lang talaga, no? Na parang sometimes I have to remind myself kung ano ba yung mga naiisip ko na gusto kong gawin kasama yung anak ko, yung asawa ko. And sana ang goal ko lang talaga is wag sanang makalimutan yung mga ganong moments. Most often na not kasi medyo the burden of working really hard falls on the dad, and that is, I believe, the primary role naman talaga ng isang husband. Yung wife naman is the heart of the family, and majority of the time she naman manages the emotion inside the family, no? That's how the partnership, I would think, would work. And ito nga, nakabalik na tayo sa opisina after a long while. Medyo nakakapanibago nga eh. Naaapa ka na naman sa opisina kasi it's been close to 2 weeks that I've been working from home. Kasi syempre, ayaw mo naman magkasakit yung mga colleagues mo. So you somewhat think of that
as a factor that you consider. Siguro simple lang naman, simple celebration ang gagawin natin. We're gonna have lunch with the entire family, kasama sila mommy at daddy, and just enjoy the moment that we are here, we are thriving, and we're just really thankful that everyone is okay. Good morning. Early in the morning, it's 9 minutes before 8 o'clock ng umaga. Sabado ngayon, may appointment tayo. Dental appointment. Dito sa Canada, medyo na-impress kami lalo na nung una-una. Kasi di ba yung dental appointment sa atin parang once a year, di ba? Sa atin, sa Pilipinas. Lalo na each time na kailangan mong pumunta sa dentist, talagang maglalabas ka ng pera, no? Kumaga sa atin, hindi talaga siya covered ng benefits mo. At kung ma-cover man siya, selected lang yung mga dentist na pwede mong puntahan. Dito sa Canada, nung una naming dating dito, syempre, di ba, parang impress tayo. Wow! Ang schedule natin sa dentist, sila yung tumatawag. Tayo nagpapa-appointment, di ba? Pero here, kapag meron ka ng napili na dentist, sila pa yung nagsischedule for you, no? Ahead of time. At pag nag-schedule nga sila dito, lalo na nung una namin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi 3 beses. Nung unang nung tatandaan ko yun nung nagtrabaho ako sa Best Buy. First na makuha natin yung effectivity ng ating dentist, in-schedule kagad tayo. Ito yung mga available schedule kasi nga punuan dito. So, in-schedule nila talagang ahead of time, no? And nung na-schedule nga tayo, para syempre tuwan-tuwa tayo, no? Ang schedule namin dun sa dentista is 3 times a year. Ganun kadalas, no? Na parang wow, dati pahirapan, tatawag ka, busy, tapos walang appointment, tapos magbabayad ka, hindi mo alam kung magkano yung kailangan mong bayaran. Dito ahead of time, sa schedule ko na 3 beses sa isang taon, and then libre pa, di ba? Kaya sobrang una namin na experience, parang wow, parang it's all worth it, no? Parang na-affirm niya na parang oo nga, talagang dapat ay tama yung decision natin na nag-migrate tayo dito sa Canada. Pero habang tumatagal, no, alam ko napapansin ito ng mga parating nagpapadentista, medyo parang nagiging sensitive yung ngipin mo, di ba? The more siyang ginagalaw, the more siyang nililinis, the more frequent siyang nililinis, nagiging sensitive yung ngipin mo. Kaya from 3, umabot kami sa point na binabaan namin na sige, 2 beses na lang in a year, okay na yon, sige. To the point na minsan, ay, parang pass muna tayo, move natin to a different date. Nagiging more than 6 months yung parang ating pag-antay, kumbaga, bago sa next appointment. So yun lang, gusto ko lang i-share kasi parang nakakapanibago lang talaga na ganito yung mga nai-experience mo dito sa Canada, lalo na sa amin na nag-migrate. Parang ang laking, parang kung saan tatawagin, culture shock ba? Dahil hindi naman ganyan sa atin sa atin pahirapan Tapos all of a sudden dito parang baby ka, 'di ba? Na parang alagang-alaga ka. I-schedule ka, sila tatawag sa iyo, magbo-book sa iyo ahead of time. May reminder pa 'yon na text at email. Sa atin hindi no show ka, okay lang. We can bump up someone, no? Kasi they're getting paid via cash. Anyway, nandito na tayo sa ating dentista, no? Magpapa-service lang muna tayo. And then mamaya sasama namin kayo sa grocery natin. Tapos na ang ating schedule.
gusto ko lang i-share, 'di ba? Kasi hindi ko alam kung ano na ba ang experiences nyo din pag nagpapadentist kayo sa Philippines, no? Doon sa mga nanonood sa atin na nasa Pilipinas. Ewan ko is it, I'm not so sure if it's because alam mo yun, I'm getting this service in one of the friendliest country in the world, no? But it seems like so far sa lahat ng hygienist na nami-meet ko and nagpa-provide ng service sa akin, lahat sila, they seem to have this aura or energy na parang they're just so pleasant and they're just so friendly, no? Nakakapanibago dahil natatandaan ko sa Pilipinas noon, no, ang mabibigat yung kamay nung mga dentista na nag-handle sa'yo, no? Parang yung mga kamay nila, parang they rest their hands on your cheek, inside your mouth, no? And then they keep your mouth right, really wide open. Kaya parang naisip ko lang, parang ang laki talaga ng diferensya, no? Na dito, wala akong binabayaran, tapos napaka-pleasant ng mga tao, tapos pati yung aura, yung itsura nila, parang hindi ko alam, parang selected yung mga hygienist dito sa Canada. So far, kasi wala pa naman ako nami-meet na hindi maayos. And then yun nga, compare ko sa Pilipinas, no, na parang yung kamay, nakarest na gano'n ako sa parang open wide, laging gano'n. Ito parang napaka-gentle, yung touch nila parang, alam mo yun, walang weight or anything. Wala, gusto ko lang i-share kasi parang na-amaze ako, no, na naaalala ko yung mga experiences ko sa Pilipinas. And when I compare it here, I just feel really blessed and happy. Me and my family are at this stage or place where we have this type of service na nai-enjoy namin essentially. How I love the city of mine. It never gets me down. City of mine.